Okay, dito na po tayo sa mga totoong tao, totoong leader na tuloy-tuloy na ginigipit. Tignan nyo akala natin si VP Sara solid na talagang galit lang siya. Pero sa panawagan po ng mga mastermind, ito po ang pahayag ni VP Sara. Vice President Sara Duterte challenge former House Speaker Martin Romualdez and former Representative Saldico to prioritize national interests, reveal the truth following the reports that the Office of the Ombudsman has tagged them as mastermind. Ayan po, nung tinagpo ng Ombudsman, sabi po ni VP Sara Duterte, magsalita na sila ng katotohanan. Kasi nilaglag na sila eh. Ipagtapat nyo na. Sino talaga ang pinakautak? Alam nyo yan. Alam na nga ng lahat eh. Pero kinakailangan yung wala na, nilaglag na kayo eh. Laglagan na to. Para sa bayan na. Okay. Ito po ang isa sa mga pahayag ni BP Sara dyan po sa Duterte Street sa The Hague, Netherlands. Pinatutsada ni BP Sara Duterte yung mga tao po na kumita, yung mga congressman na dahil sa pag-impeach sa kanya ay kumita po, no? Kumita po tong mga congressman na to dahil po sa impeachment. Sabi po ni BP Sara, yung mga nagkaroon ng pera, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko, sabi ni BP Sara. So yung mga nagkakapera po dahil sa pangalan ni BP Sara, dahil sa kagustuhan ng namumudmud ng salapi na ma-impeach si BP Sara, namumudmud po ng pera, huwag niyo raw kalimutan na pamahaginan. Bahaginan niyo na naman yung inyong mga constituents. Paalala lang po, huwag po ninyong solohin. Kawawa naman. Ito, pakikinggan po natin to kasi kakaiba po to. Muling giniit ni Vice President Sara Duterte na hindi na dapat pinapansin ang mga pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos nitong punahin ang kahandaan ng bise sa 2028 presidential election. Pakinggan po natin mula po sa tignan natin, baka SMNI naman to. Mula po sa Duterte Street, care of Albin and Tourism, The Hague, Netherlands. Pakinggan po natin ang sinabi po ni BP Sara. Hindi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsisalita, huwag niyo pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nakifeed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung pagsalita. Okay. Maraming salamat kay Alvin Tourism. Kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyo na raw pansinin. Huwag niyo pansinin o bigyan ng... Okay. Alam niyo po, totoo po yan, no? Nakakahiya po talaga, Mr. President. Talagang, maraming nagkakataon eh. Di ba? Sabi nga natin, kanina pa, nagkataon na dahil naging presidente kayo, nagkataon na hindi na humahabol
wala nang sumisita sa inyo sa pagkakautang nyo sa BIR. Excuse me po. Nagkataon na nananalo na kayo sa mga kaso nyo, lalo na po sa pananalapi, yung mga ill-gotten wealth na matagal panahon na pinaglaban ng mga nagdaang mga administrasyon, biglang naabsuelto kayo. O ngayon, nagkataon din po na buhat po nang pumasok si Auntie Claire, pabulusok na po yung inyong rating. Kung- Pero syempre, iba-iba naman eh. Kung ang purpose nila, mambuisit na lang yung gobyerno natin, kung ang purpose na lang po ng gobyerno ay mambuisit na lang ng mamamayan, bagay na bagay po si Auntie Claire. Pero kung ang purpose po ng gobyerno, lalo na po ng PCO, maparating sa tao yung mga ginagawa ng gobyerno, palpak po si Auntie Claire. Ang problema, bagay na rin eh, kasi wala namang ipaparating. Hindi po ba? Halos wala namang ipaparating na mga proyekto. Wala naman po talaga kayong malalaking proyekto na gustong maipakita sa tao. Mang-asar na lang kayo ng mamamayan. Bagay talaga si Auntie Claire. Kung ang purpose nyo po asarin ng taong bayan, kaya nandyan si Auntie Claire, bagay na bagay po si Auntie Claire dyan. Biruin nyo, sa balitang si Mabanta, automatic. Dahil na nangingikil, DDS kasi yan si Mabanta. Hindi niya naman sinasabi, nagpakita lang ng picture. Wala pong wala. Ano po kayo, yung masyado kayong yung projection lang ng projection. Ayuda lang ng ayuda. Sa totoo lang po, ang matatandaan sa inyo, mamimigay ng ayuda pero yung nabibigay nyo na ayuda, hindi pa rin po masasaya. Bakit? Hindi po dahil sa walang kasiyahan ng mga Pilipino. Una, maliit. Ikalawa, grabe, wala kayong pakialam. Nagkakandamatay po sa pilahan ng ayuda. Hindi pa po lahat. Driver lang, di ba? Parang eto sa problema sa langis, mambibigyan lang natin ng ayuda ay driver. Hindi po ba apektado rin yung mga mahihirap na pasahero? Pasahero po, apektado din ng pagtaas ng presyo ng langis. Wala rin silang ayuda. Yan po, hindi po papatsi-patsi, no? Ang pati pamimigay ng ayuda, kailan pa po yan makakarating sa lahat? Inuna muna, Batangas, sinunod Cavite, tapos Pasay. Natatandaan po namin yung pamimigay ni Tatay Digong ng ayuda, sabay-sabay. Pag-release ng pera, lahat. May pila, pag-release ng pera, lahat nabigyan ng ayuda. Ibang-iba talaga. Ibang uri talaga. Okay. Tapos meron pang spokesperson na wala nang ginawa, kundi nagtatrabaho ang Pangulo, hindi na nga natutulog. Ito pa po, sinabi ni BP Sara, made it clear that she has been in politics for a long time and is not the revenge-seeking type of person. Kasi lagi-lagi po na sinasabi ng mga tao, lalo na po yung matakot na maging presidente si BP Sara, pag naging presidente yan, maghiganti yan. Pag naging presidente yan, pag naging presidente yan si BP Sara, ipapakulong kayo niyan. Yung mga nag-iisip po na ganun, malamang may mga kasalanan po sa bayan yan. Kaya ganun na lang ang takot nila. Kaya sama-sama din sila eh. Ang problema nyo, pasado po yan talaga, pasado po yan. Hindi po kami nagdadalawang isip na papasayan. Yang panukala ninyo na impeachment, may impeach po si BP Sara. Pero sa Senado po, maa-acquit po si BP Sara sa Senado. Yan ang
palagay namin. Kasi kalahati po ng Senado magre-re-eleksyon. Kailangan po ng mga senador yung boto ng Mindanao at boto ng Visayas. Nagpapaniwala kayo dyan sa mga survey na yan. Yung totoong mga tao ang puntahan nyo. Yung mga congressman nga, sabi ng congressman, di ba? Oh, ang Mindanao, 90% kay BP Sara. O, saan kayo kukuha ng boto kung in-impeach nyo si BP Sara? Yung mga congress kasi, iba yung botohan dyan eh. Diyan lang sila sa lugar nila eh. Di ba? Eto kasing mga senador, kailangan nila ng boto po ng buong Pilipinas. O, kaya malabo pong makalusot yan. Tapos wala naman silang wala naman kayong batayan. Ano yung sinasabi nyo lang lagi? Nilustay yung confidential fund dahil merong Mary Grace Piatos. Sino nagpatunay na nilustay lang? Hindi talaga binigay kay Mary Grace Piatos. Alam nyo kung binsido na yung meron pong 19 na napatay. Ano reaksyon ng mga tao? Nagpapasalamat kami kay Mary Grace Piatos. Yung mga general na dating mga retired general. O yan ang kagagawan ni Mary Grace Piatos. Kahit po pangkaraniwan tao, alam na kung saan po nagamit yung confidential fund ni BP Sara kay Mary Grace Piatos. Pero kayo, maang-maangan, kumuha pa kayo ng testigo para mapakita na ninakaw ni BP Sara. Ang problema nyo sa testigo nyo, nagwi-withdraw sa existing bank sa isang non-existing mall. Paano pagtitiwalaan? Nagdi-deliver ng pera habang wala siya ron. Alam niyo si Madriaga, hindi pa po nako-cross-examine. Mga tao pa lang po na concern. Di ba? Sinabi, nag-withdraw ng pera dito sa mall na ganito. Sino pumalag? Yung mga taga ron sa Pampanga. Nagsasabi walang mall. Walang mall dito. Paano ka magkakapag-withdraw kung wala namang mall dun? Hindi pa nako-cross-examine yan ha. Paano pa kaya pag na-cross-examine yan? Yan ang hindi nyo naunawaan, hindi po pwede. Kala nila, napatunayan. Ano ba napatunayan nyo? Ang dami pong kasinungalingan nung inyong star witness. Si Trillanes, itatanong lang dyan, bakit saan mo ko nakuha tong mga ebidensya mo? Nag-imbestiga siya. Bakit? NBI ka ba? Police ka ba? Nag-imbestiga lang? Ano pa? Pati po yung sinasabi nila 6.7 billion. Lagi nila transaction. Kaya nga umabot ng billion yan eh. Dahil sinimulan nyo 2 dekada eh. May legit business po yung asawa ni BP Sara. Lehitimo. Sabi nga ni BP Sara, kung nakaw na pera yan, hindi po yan idadaan sa bangko. Kung nakaw na pera yan, bakit mo idadaan sa bangko? Maleta po pag nakaw ang pera. 6.7, isang pala, hindi nila binibigyan ng kopya yung kampo ni Manscarpio. Ikalawa, yung glitch na 2 billion, 2 million lang, ginawang 2 billion. Dalawang 4 billion kagad yun. Ilan na lang natira sa sinasabi nyong transaksyon. 2 billion na lang. Siguro naman sa 2 dekada na milyon ang pinapasok mo, milyon na nilalabas. Mahirap pong patunayan. Wala rin pong makakapagpatunay na krimen yung may kondisyong krimen. Di ba?
Sabi nga pwede mo lahat pwede mo lahat. Wag mo kahit patotoo. Yung sinasabi, no joke, no joke. Oh. Kahit patotoo yan. Na sinabi ni BP Sara, hindi nyo ba i-consider yung sinabi, pag ako tinigok, pag ako ayaw ko matulad kay Ninoy. Yan po yan. Okay. Kaya wala po silang ebidensya. Yan po yung sinasabi rin ni BP Sara, walang ebidensya. Pero talagang ganun Handa